sa inyong lahat. Ang ating pong mensahe ngayon ay mayroon pong pamagat na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tayo pong lahat ay mayroong kinakatakutan. Tama po ba? Marahil, ang iba ay takot sa mga hayop or insekto katulad ng daga, ng ipis, na palaka. At yung iba naman ay takot na mamatay. Halos lahat naman takot na mamatay. At yung iba naman ay takot sa magiging future nila, kinabukasan, gano'n. Pero isa po sa mga kinatatakutan natin bilang Kristiyano ay yung mga bagay na espiritual na gawain o responsibilidad ba. Halimbawa, ikaw ay magdasal sa grupo o kaya ay mag-lead ka ng Bible study o kaya takot ka na mag-presider. Iba-iba po tayo ng kinatatakutan sa atin bilang mga Kristiyano sa mga espiritual na responsibilidad. Ang iba naman ay takot din magbahagi ng salita ng Diyos. At madalas po sa buhay ng isang Kristiyano ay mapapatingin tayo sa ating sarili na kapag tayo ay binigyan ng isang responsibilidad, ay kaya ko ba? Siguro, siya na lang. O kaya, tawagin ko na lang si ganito, ganyan. Baka pwedeng, pastor, siya na lang ang iyong gamitin. Kasi baka hindi ako maging effective. At minsan, iniisip natin, sapat ba yung kakayahan ko o kaya yung kaalaman ko para mailapit sila sa ating Panginoong Jesus. At para bang masyado tayong nakatingin sa ating mga sarili, kung sino tayo at ano tayo, kaya tayo nawawalan ng lakas ng loob. At mayroon din pong mga biblical characters na naranasan din po ang ganito bagay sa kanilang buhay. Si Moises po ay noong tinawag siya ng ating Diyos na i-lead ang Israel mula sa pagkakaalipin sa mga Ehipto, ay napakarami din niyang excuses. Mga 5 beses po siyang nagreklamo sa ating Panginoon at sinasabi niya ang kanyang mga excuse. At si Gideon po ay tinawag din ng Diyos na iligtas ang mga Israelita mula sa Midianites. At ang kanyang excuse ay siya daw ang pinakamahina sa pinakamahinang tribo ng Israel. At ganoon din po ang naranasan ni Jeremiah sa kanyang buhay. Noong tinawag siya ng Panginoon na mag-prophesy sa Israel, ay nag-alangan din siya. Kasi ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, napakabata ko naman para mag-prophesy, para maging isang propeta. At alam po ba ninyo, ang tala ng mga biblical scholar, noong tinawag ng Panginoon si Jeremiah ay around 17 to 20 years old. Kaya sa sarili ni Jeremiah ay nag-aalangan siya kung kaya niya ba ang responsibilidad. You see po mga kapatid, normal sa tao ang matakot, ang maging mahina, pero it was normal for God to call the unqualified to experience and to show His extraordinary power. Na ipinapakita sa atin ng Diyos sa ating buhay na it's not about us, but about God who is calling us. Dako po tayo sa ating unang puntos. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang ating pinakakailangan. Mababasa po natin sa 1 chapter 14 verse 26. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ito po yung panahon na kung saan medyo nagpapaalam na si Jesus sa mga disipulo. Kasi siya po ay malapit na ipako sa krus, muling mabuhay, at ilang araw, 40 days, ay aakyat na muli ang ating Panginoong Jesus sa langit. Kaya po, ganito po ang kanyang sinasabi na kahit siya ay mawala, ay mayroong darating, mayroong kapalit na magtuturo o magpapaalala ng lahat ng sinabi ni Jesus sa kanilang buhay.
At sabi niya pa po sa Lucas 24:49, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Bago nga po umakyat si Jesus sa langit, inulit niya ang kanyang paalala na isusugo ni Jesus sa kanila ang ipinangako ng Ama. Mababasa din po natin ito sa Gawa chapter 1 verse 4 at mag-jump po tayo sa verse 8. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo na tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. At dumating nga po ang araw na iyon, ang araw ng Pentecost. Ang araw po ng Pentecost, nang maranasan nila ang pagkapuspos ng banal na Espiritu, noong araw din na iyon, 3,000 ang na-convert sa preaching ni Peter. Nakita po natin iyon mga kapatid. Dahil iyon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. It is all because of the power of the Holy Spirit. Kaya po ngayong panahon po natin, ngayong henerasyon natin ay marami tayong tanong na paano, di ba? Ano ba ang kailangan marahil ng ating iglesia, ng ating mga sarili, ng mga society para mag-boost ang ating mga growth, ang ating number, ano ang best strategy o method. Mga kapatid, ang pinakakailangan ng iglesia o ang pinakakailangan ng isang Kristiyano ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya po sa ating mga buhay, ang isa sa dapat na maging deep desire natin ay ang Holy Spirit, ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, to be filled by the Holy Spirit. Na hindi lamang siya basta napasa atin na tayo ay maniwala sa Kanya, kundi ang ating buhay ay buong-buo na mapasa Kanya. Buong-buong nakasurrender sa ating Panginoon. Ano po? Ang ating pinakakailangan, what we need in our life, is a life controlled and filled by the Holy Spirit. Hindi ko po sinasabi na huwag tayong mag-aral o mag-training o mag-practice. Ang sinasabi po natin dito ay dapat ang focus natin ay hindi sa mga bagay, hindi sa mga tao, hindi sa mga strategies and methods, kundi ang tiwala natin ay sa banal na Espiritu. Hindi po sa ating mga talento at talino, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya nga po mga kapatid, kung tinatawag tayong mag-lead ng isang bagay, very timely po sa ating iglesia dahil nga po sa ating launching na discipleship program po natin, di po ba? Marahil nangangamba ang ilan sa atin kung dadating ang panahon na tayo ba ay magli-lead. Hindi po tayo dapat titingin sa ating mga sarili. Ano po, gaya po ng sinasabi ng ating teksto, dahil sapat ang banal na Espiritu, ang kanyang kapangyarihan para tayo ay tulungan ng Panginoon sa bagay na tinatawag niya tayo. At alam po ba ninyo, ang mga disipulo ni Jesus ay halos lahat sa kanila ay mga ordinaryong tao lang din naman. Sa katotohanan nga po ay hindi sila mga edukado. Sila yung mga taong mabababa ang tingin ng lipunan sa kanila. Sila ay mga mangingisda, tax collector, pero sila yung mga taong yumanig at nagpabaliktad na mundo para ipahayag ang Ebanghelyo ni Kristo. At dahil ito po ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, what we need in our life is a life controlled
and filled by the Holy Spirit. At ito po ang isang bagay na pakatandaan natin. Makinig po tayong mabuti dahil napaka-importante ng bagay na ito. Hindi po bumaba ang banal na Espiritu, hindi nila naranasan ang banal na Espiritu kung hindi sila nanalangin. We have to take note of that. Nangyari ang Pentecost dahil sinunod nila ang Panginoong Jesus na huwag silang aalis sa Jerusalem hanggat hindi bumababa ang Espiritu. At noon pong mga panahon na iyon, nandoon sila sa isang bahay sa second floor at hindi lang sila 12 disciples ang nakatala doon. Sabi po natin mga biblical scholars ay 120 disciples ang nagkatipon doon sa may second floor at sila po ay mataimtim na nananalangin sa ating Diyos hanggang sa maranasan nila ang kapangyarihan o ang pagbaba ng banal na Espiritu. Kaya po ang panalangin ang susi para bumaba o para maranasan nating mga Kristiyano ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya kung gusto po natin na maging makapangyarihan ang mga espiritual na bagay na ating ginagawa, ay kailangan po nating manalangin ng manalangin. What you need to understand, mga kapatid at mga kaibigan, when we pray, we are not doing things in our own, but in God's strength and power. Kaya po yung mga disipulong ito, mga kapatid, hindi nila sinabi, Panginoon, turuan mo kami mag-preach. Panginoon, turuan mo kami magturo. Panginoon, turuan mo kami kumanta. Turuan mo kami instruments. They never asked for that. What they asked for is, Lord, teach us to pray. Kaya po isa sa mga rason kung bakit madalang na makita ng tao ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay dahil kulang ang Kristiyano sa pananalangin. Kailangan po natin magdasal at hintayin ang kapangyarihan na nagmumula sa langit. Gaya po ng sinabi natin sa teksto kanina. Sabi po ni E.M. Bounds, hindi ang matatalinong tao ang kailangan ng iglesia, hindi rin ang mga mayayaman ang dinidemand ng ating panahon, hindi ang mga taong malaki at malawak ang impluwensya ang requirement ng ating panahon. Higit sa lahat ng klase ng tao at bagay, ang pinakakailangan ng iglesia ay ang mga men of faith, men of mighty prayer, men and women after the passion of the saints and heroes na in-enumerate sa Hebrews 11:2 na kinalugdan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang ating pinaka-kailangan. Lagi po ninyong tatandaan. At ang pangalawa po ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay tuturuan tayong maging matapang. Si Pedro po yung klase ng tao na matapang, malakas ang loob, mayabang. At yun nga po, isang araw, sinabi ng Panginoon sa kanya na ipagkakaila mo ako ng 3 beses. At hindi ko magagawa yan, Panginoon. Kahit mamatay ako, kasama ka. Sabi pa niya. Pero noong dinakip si Jesus, ay nakita nga po natin ang kanyang pagkaduwag. Yung matapang na Peter na sinabi niya hindi niya ipagkakaila si Jesus, ay naging duwag. Pero mga kapatid, noong araw ng Pentecost, noong araw na natanggap niya ang kapustusan ng banal na Espiritu, ibinigay sa kanya ang kapangyarihan na maging matapang. Ang dating duwag na Peter, biglang lumakas, napakalakas na ng kanyang loob na ibahagi si Kristo sa kahit na sino pa man, kahit nakaharap pa ang mga leader na siyang dahilan ng kamatayan
kapangyarihan ng banal na Espiritu ang nagturo sa kanya na maging matapang. Again, babalik po tayo sa John 14:26. Ngunit ang tagapagtanggol ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kaya nga po mga kapatid, lagi po natin tatandaan na kapag tayo ay tinawag ng Diyos para gawin ang isang bagay na espiritual, tandaan po natin na ang kapangyarihan ng Espiritu ay mas higit kaysa sa ating kahinaan. Hindi po ba kapag alam mo na mayroon kang kakayahan o abilidad na gawin ang isang bagay, siyempre malakas ang loob mo, diba? Kasi alam mo, may experience ka sa bagay na iyon. Kaya tayo, minsan napanghihinaan tayo ng loob na gawin o tanggapin ang ating mga responsibilidad para sa Panginoon ay dahil nakakalimutan natin na mayroon pala tayong Diyos o mayroong banal na Espiritu sa ating buhay na mas matalino, mas malakas at mas makapangyarihan kaysa sa kayang gawin nating mga tao. Alam po niya, minsan naisip ko na bakit yung mga networking people napakalalakas ng loob. Na-experience nyo na po ba yun? One day, naglalakad kayo dun sa may Kabanatuan. Naglalakad ako sa Kabanatuan, mayroong papalapit na ate. Tapos sabi sa lakas ng loob, pwede ko po bang makuha ang ilang minuto ninyo? Ganito. Sasabihin ko lang po yung produkto namin, yung patungkol sa kumpanya namin. Gano'n. At yun ang isa sa nakakalungkot. Dahil mas marami pang networking people ang mas malakas ang loob na ibahagi ang kanilang produkto kaysa sa mga Kristiyano na malakas ang loob para ibahagi si Kristo at ang kanilang mga patotoo. Di ba? Yun ang halos reality ng ating mga iglesia. Mas marami pang malakas ang loob para magbenta ng produkto kaysa ang ibahagi si Kristo. Pero ang katotohanan ay mas makapangyarihan ang ating Diyos na nasa sa atin. Again, hindi po tayo tatawagin ng Panginoon sa isang bagay o responsibilidad na hindi niya tayo tutulungan o sasamahan. Noong sinabi niya sa mga disipulo na go and make disciples of all nations, hindi niya sinabi tayo lang. Ang sinabi ng Panginoon ay, I will be with you. I am with you always and to the very end of the age. Lagi natin kasama ang ating Panginoon. Sabi po ni Corrie ten Boom, kapag ginagawa natin ang trabaho ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling lakas at talino, ito ang magiging pinaka-confusing, pinaka-nakakapagod at nakakabago na trabaho. Pero kung ikaw ay filled with the Holy Spirit, ang ministry ni Jesus ay mag-flow naturally sa buhay mo. Dahil po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu kung bakit tayo magtatagumpay sa itinalaga ng Diyos sa buhay natin. Kung bakit magagawa natin yung mga bagay na kalooban ng Diyos, it is because of the power, because of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Hindi sa ating lakas o talino, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ganoon ang sinabi ng Diyos sa Zechariah 4:6 na not by might, not by power, but by Spirit. Kung totoo ito noong Old Testament, totoo ito noong New Testament, ay magpahanggang sa ngayon, totoo po ang bagay na ito. Kaya wag po tayong mananangan sa ating sariling katulungan, kundi ay patuloy na magtiwala sa ating Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yun po ang lagi nating isaksak sa ating isipan. Kasi minsan po tayo ay nadi-discourage na paano kung
i-share ko yung ganito, mag-i-invite ako ng aking kaibigan, i-share ko ang Panginoong Jesus yung gospel. Nag-aalinlangan tayo kasi baka hindi naman maging effective. Baka wala namang patutunguhan. Yun ang isa sa mga pagkakamali ng mga Kristiyano kasi gusto natin kuhanin ang resulta sa pamamagitan ng ating sarili. Pero ang totoo, ang resulta ay parating sa banal na Espiritu. Ang ating responsibility is to preach, share the gospel, to invite people to Christ. Pero hayaan natin ang banal na Espiritu para sa resulta. It is the Spirit of God that makes us courageous, maging matapang. Again, ang unang puntos po natin ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang ating pinakakailangan. Pangalawa po ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay tuturuan tayong maging matapang. At ang pangatlo po ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay tuturuan tayong magmahal katulad ni Kristo. Muli po, ang disciple na si John, isa sa mga katangian ni John ay mapaghiganti. Kung inyo pong naaalala again, mayroong isang araw na kasama si John ni Jesus para mag-ministry sa isang village sa Samaria. Pero hindi po sila tinanggap sa Samaria. At anong sabi ni John? Panginoon, gusto mo bang paulanin na natin ng apoy ang lugar na ito? Pero ang sagot ni Jesus ay, hindi ako naparito para wasakin ang buhay ng mga tao, kundi para iligtas sila. Yun po ang ugali ni John bago niya maranasan ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa Pentecost. Pero pagkatapos niya pong maranasan ang kapuspusan ng banal na Espiritu, makikita po natin kung gaano pinahalagahan ni John ang tema ng pag-ibig. Alam niyo po bang si John ang may pinakamaraming salitang pag-ibig na isinulat sa kanyang libro. Si John, yung dating mapaghiganti ay naging mapagmahal katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Nagbago ang kanyang puso sa kaibuturan para ituro at isabuhay ang perpektong pag-ibig. Pag-ibig na kahit hindi ka mahal-mahal, ang isang tao ay nagawa niyang mahalin. Ganito rin po ang ipinakita ni Stephen. Ang first martyr ng iglesia. Pinagbabato si Stephen hanggang siya ay mamatay. Pero ang kanyang panalangin pa rin ay, Panginoon, patawarin mo sila. Ulit-ulit, pag-ibig pa rin ang ipinakita ni Stephen. Kahit pinapatay na siya, pagmamahal pa rin yung kanyang isinusukli. Paano niya po nagawa iyon? Diba? Kasi ang ating reason madalas ay, tao lang naman ako eh. Bakit mo gawin yun? Diba? Bakit si Stephen? Diba? Tao lang din naman siya, pero bakit niya nagawang magmahal ng mga taong hindi ka mahal-mahal at kahit ang mga tao pinapatay na siya ay minamahal niya pa rin. Makikita po natin ang sagot sa Acts 6:5 at sa chapter 7:55. Ito po ay dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, dahil siya ay puspos ng banal na Espiritu. Kaya po mga kapatid, hindi dahil ikaw ay Kristiyano na, automatic na filled ang iyong buhay ng banal na Espiritu. Hindi porket ikaw ay Kristiyano na, magagawa mo ng magmahal, katulad ng pagmamahal ni Kristo. It takes the fullness of the Holy Spirit sa ating buhay to love just as Christ loved us. Kasi kung automatic po ang ating feeling of the Holy Spirit, hindi po i-exhort sa Biblia na tumaas, lumago pa ang iyong
pag-ibig. At wala rin sanang difference na ipinapakita sa Biblia sa mga Kristiyano at sa mga Kristiyanong full of the Holy Spirit. Gaya nga po nang sinabi natin, example, si Stephen. Ipinakilala po si Stephen sa chapter 6 verse 5 na man full of faith and Holy Spirit. At unang lumabas si Stephen noong mga panahon na kinailangan na ng iglesia ng mga ibang leader. Kasi nga po noong unang panahon, nung nag-grow na yung kanilang ministry, yung iglesia nila, ay marami na nga pong tao noon. At meron din silang ministry para sa mga byudo at byuda noong unang panahon. At itong mga apostol natin, sabi nila ay kailangan natin ng mga maglilid doon sa may ministry na ito kasi hindi na natin magawa, mabigyan ng panahon. At kailangan natin i-devote ang ating mga sarili sa preaching of the word at sa pananalangin. Ganun ang kanilang sinabi. Kaya ngayon, ang nangyari, pumili sila ng 7. Nasabi doon ay full of wisdom and full of the Holy Spirit. At isa nga doon si Stephen. Nakita po natin yun, not every Christian is full or filled with the Holy Spirit. There are categories, there are differences sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya nga po, example nga po natin sa 1 Thessalonians 3:12-13, naway palaguin at pasaganain ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. There are different degrees in love. Nang sa gayon, palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, kasama ang lahat ng kanyang mga hininga. Ang banal na Espiritu ang dahilan kung bakit ang buhay ng isang tao ay magbabago at patuloy na nagbabago at patuloy na lalago sa pag-ibig. It is always because of the Holy Spirit sanctifying power sa ating mga buhay. Love is the most powerful thing in this world. Niniwala ko ba kayo doon? At gaya ng kasabihan, hindi mo maibibigay yung bagay na wala sa'yo. Ano po? Kaya paano mo ibibigay yung pag-ibig na katulad ni Kristo kung hindi mo nararanasan sa puso mo at nalalaman sa sarili mong buhay ang bagay na iyon? Ang ating pag-ibig sa Diyos at sa tao ay patuloy na lalago at ito ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. It is all because of the power of the Holy Spirit. Kaya po kapag dumadating ang panahon na naiisip o nararamdaman natin na hindi natin kaya, mas kaya ng iba, baka mas maganda kung siya ang gagawa ng bagay na iyon, lagi niyo pong tatandaan, ang resulta ay nasa banal na Espiritu at ang trabaho po natin ay maging faithful sa iniuutos ng Diyos sa atin. Muli po, hindi ikaw, hindi tayo, hindi ang ating lakas o talino, kundi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang ating pinakakailangan. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay tuturuan tayo maging matapang. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay tuturuan tayong magmahal katulad ni Kristo.